Rep? Hoy! Rep, ano nangyari, anak? Ma! Ma, punong-puno ho ng dugo yung ulo ng bata. Huwag mo pagtatalikuran pag kinakausap kita, ha? Bastos ka mo! Mas bastos mo kayo, dugyot pa! Tama na. Ma! Nay, tama na. Tama na, Ma! Nay! Baka sobrang daming dugo na yung lumabas. Inisip ko po baka nawala na siya ng malay ng tuluyan. Takot po ako nun sa buhay ng anak ko. Ngayong hapon, mapapanood nyo sa Wish Ko Lang ang isang totoong kwento na minessage sa ating official Facebook page. Kwento ito ni Kathy na nakaalitan ang biyanan na nakikitira sa kanya dahil si biyanan dugyot daw sa bahay at sa katawan. Pati ang anak ni Kathy ay nalagay na rin sa panganib at ang munting bahay nila pinamahayan na rin ng daga. Mahal, Ano ba naman kasi yan, Mario? Bakit naman ang layo ng destino mo? Nandiyan ka pa sa Cagayan de Oro. Ang layo dito sa Maynila niyan. At saka, Pars, alam ko yung pupuntahan ninyo. Walang signal doon. Isa pa yun. oo nga Rita eh. Kaya salamat ha, kasama ka ng asawa ko. Para kahit paano kung may emergency, madali mo siyang mapupuntahan. Okay, syempre, para kay pang magkaibigan kami kung si Cathy. Salamat. Hayaan mo mahal. Ilang linggo na lang matatapos na rin tong kontrata namin dito, makakauwi na ako. Oo nga pala, si nanay papunta na dyan ha. Kayo na bahala sa kanya. O, mabuti naman kasi nakapagluto na ako ng tanghalian. Naayos ko na rin yung tutulugan niya, nalinis ko na mabuti. Okay. Ay, ikaw na bahala ha. Alam mo naman, kamamatay lang ni tatay nung isang buwan. Walang kasama yun sa bayan natin sa probinsya. Kaya sigurado malungkot yan. Diyan na muna siya para kahit paano may nakakausap siya tsaka sumayasaya naman. Mabuti na nga rin yun para makasama naman niya tong apo niya, no? At saka para maalagaan din niya si Rempre. O sige na mahal, babalik na ako sa trabaho ha. O sige, tatawag na lang ako ulit mamaya, ha? Mag-iingat ka dyan, ha? Bye-bye, love you. Ay, sino naman na to? Ma! Naku, andito na po pala kayo. Magandang araw po. Gusto Pasok po kayo, pasok. Gutom na gutom ako. Pwede ba, bigyan mo muna ako ng isang basong tubig. Ay, sige ho. Sige na. Oh, Diyos ko. Alam niyo ba, 14 na oras ang biyahe ko galing Bicol. Diyos ko. Naku, lumala tuloy itong ubo ko. Ayan, ang sama tuloy ng pakiramdam ko. Ay, sige, paghahainan ko na lang ho kayo ng, ng tanghalian. Ay, hindi, mamaya na. Tulungan mo muna ako dito sa mga gamit ko. Naku po, Diyos ko. Ayoko na, mamaya na ako kakain. Sasabihin ko sa'yo, kailan ako kakain. Okay? Huwag mo akong pangungunahan, ha? Sige po. Pasensya na ho. Mars, halika dito, Mars. Napakasungit naman ang biyanan mo. Ay, at saka, Mars, yung amoy niya, yung amoy niya, amoy putok. Naninirahan, nananadyak, nangungupahan. Amoy mo rin? Kati, ano ba? Di ba sabi ko sa'yo, tulungan mo ako dito sa mga gamit ko? Opo. Sige na, tulungan mo na ako Opo, na sige. makapagpahinga na ako. Oo. Malinis na nga ho yung kwarto niyo. Sige na. Pwede ka na. Oo, ang daming dala ni Maria. Sige ho. Yan, Mars! Dali. Mars, ano ba yan? Bakit ba uwing-uwi ka? Hindi kasi inuwanan ko lang si Rebrep dun sa binang ko. Oh, wala kang tiwala sa biyanan mo, no? Sa bagay, kahit nga muna maligo, hindi niya magawa. Alam mo ba, mula nang dumating siya dito, hindi pa siya naliligo. Ano ka ba, Mars? Baka mamaya magkasakit din si Rebreg. Ano ka ba? Alam mo naman ng mga bata, pag madumi, nagkakasakit. Diba? Ma? Pakabaho naman ng bahay mo. Ano ba naman? Ano ba? Mars! Ano ba naman to, Ma? Oh, dito na pala kayo. Eh bakit ho? Ano ba naman ho ito mga diaper na to? Andito, ano? Ma, may dumi, oh. Bakit naman ho nandyan sa sahig? Puro Kasi naman ihi din umiiyak ito. itong anak mo, kaya pinatahan ko muna. Pagkatapos wala na, hindi ko na napulot eh. Total, nandito ka na naman. Ikaw na lang. Ayan, napulot mo na naman. Salamat. Mars, sobrang kyauti ng bahay mo. Diyos ko, may mga bubuwit ka na, Mars! Ano ka ba naman? Alam mo, dapat maglinis kayo kasi may mga daga na kayo. Dadagain kayo dito. Sinasabi ko sa'yo. Hoy! Kwarto ko yan.
Ano pinagsasasabi mo, ha? Ba't mo pinakikialaman yung kwarto ko? Kwarto ko yun. Ano akala mo? Kala ko po kasi dump site. Dito yung bagong dump site. Alam mo, Mars, kailangan meron na kayong alagang pusa. Pusa? Ay nako, hindi pwede ang pusa dito. Ha? Meron akong hika. Maaamoy ko yung balahibo yan. Hihikain ako lalo. At saka yung mga pusang yan, marurumi yan. Mas malinis pa nga po yung mga pusa kaysa sa inyo eh. Bago ka magsalita ng ganyan, tignan mo muna yung sarili mo, ha? Ha? Akala mo malinis at maganda ka. Pero mukha ka naman bakla. Uy, Wow! Naku, tama na ho. tita! Tama na Naku, ho. pasensya na. Hindi ako pumapatol sa mga matatanda. Oo, tita, Kaya tama alis na. na ako, Mars. Maano ho ba kayo? Kinakausap pa kita, huwag mo kong talikod-talikuran, ha? Huwag kang bastos! Sinasabi ko lang po yung mga bagay na hindi po sasabihin ng mabait kong kaibigan. Tingnan niyo naman, napakalinis po niya sa katawan niya at sa bahay. Pero ang ginawa ninyo, nagdugyot-dugyot kayo, binagbiyanan niya. Dugyot pa lang, ha? Dugyot ka. Ah, talaga, ha? Ang sinasabi ko lang sa kanya, sobra niyang dugyot. Dugyot. Ayan, dugyot. Ha? Uy, tama na! Hoy, Lita! Isang bagay sa'yo! Hoy! Tama na! Ma! Tama na ko! Lita! Hoy! Ano ba kayo? Ma, tama na ho! Lita, tama na yan! Tama na! Mars, pasensya na, pero ipapabarangay ko yung matandang yan. Pabalangay mo hanggang gusto mo, pakasumbong ka! Rita! Presidente! Wala kang pakialam! Huwag ka lang babalik dito! Bakit ninyo sinabuyan ng sabaw yung kaibigan ko? Kung sagot-sagutin niya ako, parang gano'n, tayo may problema dito. Bakit nakikisali siya? Inay naman kasi. Ang kalat naman ho kasi talaga, oh. Tignan nyo yan. Pamamahayan na ho tayo ng mga daga rito. Pati nga ho may mga ipis na rin ho dito. Hindi nyo ba nakikita? Wala naman yan dati dito, eh. O, eh, gano'n na pala. Nakikita mo palang maruboy. Hindi ikaw maglinis. Bakit ako maglilinis? Ano ako, utusan mo? Mahal, pagpasensyahan mo na. Alam mo naman matagal ng burarayan si nanay eh. Pero base sa kwento mo, parang lumala na siya ngayon. Kaya mo, sa susunod na linggo, makakauwi na ako. Makakausap ko na siya ng masinsinan. Sige, sige, sige. Mag-iingat ka, ha? Dito! Ano ba, no? Lakas na loob mo! Uy! Mars ka dito! Naku, sayang naman ito. Kaluluto lang to ni Cathy. Hindi mo yata nakain. Ma, Ah, kumain na ho kayo? Sabay na ho tayo kumain mananghalian. hindi anak, sige. Mauna ka na. Mauna ka na. Ako kayo nagugutom. Init-init pa ho itong niluto ko. Oo nga eh. Sige lang, kumain ka na. Ma? Oh, bakit? Ano? 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 Sumakit mo yung tiyan ko. Bakit? Ay, sandali. Hindi ko alam eh. Uminom Bigla ka- nilang kung... Oh, anak, uminom kang tubig. Uminom kang tubig. Sige, inom. Aray ko na. Ma, ang sakit na ho talaga. Ma, humingi ho kayo ng tulong. Please, ang sakit na ho talaga. Tawagin niyo ho si Rita. Tatawag akong taxi. Diyan ka lang, huwag kang Sige ho, aalis, ha? sige ho. Pumunta ka sa labas. Tawag akong taxi. Kamusta ka na? Nangyari sa'yo? Wala kang bantay ngayon? Pinauwi ko na si nanay tsaka si Rebre. Inaantok na yung bata kasi kawawa naman. Okay naman na daw ako, sabi ng doktor eh. May nakain lang daw akong madumi. Kaya ayun punong-puno ng bakterya yung katawang ko. Bakit ano bang huling kinain mo?
Wala naman yung niluto ko. Uy, Mars, kilala kita magluto. Malinis ka magluto. So bakit ganyan yung sikmura mo? Ang lakas ng kutob ko. May kinalaman ng kadugyutan ng biyanan mo kung bakit nandito ka ngayon sa ospital. Naku, Ma, sinasabi ko sa'yo ha, ikaw meron kang anak na 2 years old. Kapag si Rebreb ang nadamay dyan sa kadugyutan ng biyanan mo, ewan ko sa'yo, magustuhan mo yon. Rebreb? Oy! Rebreb, ano nangyari, anak? Ma! Ma, punong-puno ho ng dugo yung ulo ng bata. Ang daming sugat. Anak, halika dali natin sa ospital, Ma! Ano nangyari? Halina ko kayo. Dok, kamusta ho yung anak ko? Anong lagay niya? Well, sa ngayon, may mga rashes pa siya. Nagsusuka at may diarrhea. Kailangan natin siyang i-confine dito sa ospital para maagapan natin ang bakterya sa katawan niya na galing sa kagat ng daga. Dok, pwede mo ba? Gawin niyo ho lahat. Gawin niyo ho lahat para maisalba anak ko. Maawa kayo. May tinutulok na kaming antibiotic sa kanya. Gagawin natin ang lahat para bumuti ang kalagayan niya. Nurse, bibigyan na ng face mask. Ay, hindi ako nagsa-face mask. Wala naman akong sakit eh. Saka, nahihirapan ako huminga. Ayoko ko niyan, ayoko. Eh, ma'am, inuubo ko kayo. Kailangan nyo gumamit ng face mask. Na ano lang umangati lang. Hindi mo talaga, hindi ako makakahinga hudo. Nay! Maano ba? Hindi ho ba pwedeng sundin niyo na lang yung policy dito sa ospital? Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, kukonsintihin kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kayo ang masusunod. Nakalimutan niyo na ho ba? Kayo ang dahilan kung bakit nandito si Rebreb sa ospital. Kayo ho ang dahilan kung bakit may mga daga sa bahay. Kayo ho ang dahilan kung bakit kinagat na mga daga yung bata. Nay naman! Mario, pasensya ka na. Nauubusan na talaga ako dyan sa nanay mo sa sobrang kadugyutan niya. Kalat na rito, ipis, daga, lahat ng peste nandito na yata sa bahay. Nadamay, anak mo, nadamay na, oh. Mali na to. Pauwiin mo na sa probinsya, nanay mo. Sige, sige. Kausapin ko si nanay. Hindi. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Komportable ako sa bahay na to. Ma, hindi ho question kung paalis kayo dito o hindi. Pwedeng-pwede ho kayo rito, kayo na lang magbayad ng upa. Ang sinasabi ko lang ho, ayaw namin tumira sa iisang bubong kasama ninyo. Dahil na may merwisyo ho kayo. Kami ang aalis ng asawa ko, kasama ang anak ko na kinagat ng daga sa ulo dahil sa kadugyutan ninyo! Sandali lang! Hoy! Sandali lang. Makinig ka sa akin. Huwag mo kong tatalikuran pag kinakausap kita, ha? Bastos ka ba? Mas bastos mo kayo, dugyot pa! Tama na, tama na! Ma! Nay, tama na! Tama na, Ma! Nay, Tama na! Nay, tama na! Kati, tama na! Tama na, pwede? Nay, nag-alala kami sa inyo dahil mag-isa lang kayo sa bahay niyo sa probinsya. Pinatira namin kayo dito. Pero kung alam ko lang na hindi kayo magkakasundo ni Cathy, edi sana hindi ko na kayo pinapunta dito. Bueno ngayon, magkampihan kayo! Ha? Ako ang nanay mo. Asawa mo lang siya!
Nagutom ako bigla. Kakain muna ako ng konti bago umalis. Ay, anak, mamaya na. Mamaya na, anak. Sige na. Hindi na Hatid mo na ako. Hindi sa ko na kaya na anak. Gutom na ako. Kahit konti lang, kahit konti lang. Huwag na, mamaya na, anak. Ano ka, bali ka na. Okay. Mario! Huwag na, anak. Mario! Ano? Huwag mong kakainin yan. Bakit? Bakit? Huwag mong kakainin to. May lason to para sa daga. Lason yan para sa daga. Nilagay ng mama mo dyan. Para lasunin tayo. Hindi ho ba, ma? Tama ako? Ay. Ay, teka. Sorry, sandali. Para lasunin ako. Kaya pinipigilan niyo yung anak ninyo kumain. Tama ba, Nay? Kung makikinig siya sa asawa mo, sinungaling yan. Sinungaling ka! Dalawang mata ko, andun ako sa likod ninyo, nakita ko nilalagay ninyo, binubudbud nyo, hinalo nyo pa. Teka, Nay. Bakit ba kailangan umabot pa sa ganito? Kailangan pang humantong na kailangan yung lasunin yung asawa ko? Sige, Nay. Ihatid ko na kayo. Klase kayong tao. Sobra na yung gulong dinala nyo dito sa bahay ko at sa pamilya ko. Halika na. Nay. Rochelle ka. Pasensya ka na, ha? Wala akong may papakain sa'yo. Hindi na kasi ako nakapagluto. Nag-aalala ako sa inyo, Nay. Hindi na kayo nagre-reply sa akin, eh. Alam niyo, Nay, nung namatay si tatay, ganyan na kayo. Hindi niyo na inaalagaan ang sarili ninyo. Kukulong kayo sa kwarto. Pinilit namin kayong tumira kasama namin, pero ganun pa rin, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para tulungan kayo. Nang namatay ang tatay mo. Parang, para sa akin wala na rin akong buhay. Tuwing umaga noon pag nagigising siya, siya ang una ko nakikita. Hindi ako sanay na wala na siya. Parang wala na saysay ang buhay ko, anak. Sa totoo lang, hinihintay ko na lang ang oras ko. Aminado naman na naging dugyot ako. At sa asawa mo na ibuntun ko ang gamit. Nay, delikado yan. Halika na. Daling kita sa ospital. Delikado yan. Halika na. Halika. Delikado yan. Meron pala kayong bisita. Sino? Iwanan ko muna kayo. Sige. Hey, Kathy? gusto ko kayo. Eto. Sabi na kasi ng doktor, kakalabas ka ng food. Kailangan ko rin daw pumunta sa psychiatrist dahil sa sitwasyon ko. Pasensya ko na sa pati sa'yo, Rita, na pasensya ko na nadamay ka. Ano na po yun? Salamat sa pagdalo mo sa akin. Patawarin mo.
Alam niyo ho, kung ano man ho yung mga nasabi natin, kung nagawa natin sa isa't isa noon, sana makalimutan na natin eh. Pinapatawad ko lang po kayo. Wala ho akong ibang hinahangad ngayon kundi makabangon, makapagsimula ho kayo ulit. Salamat. Mga kapuso, natunghayan nyo na ang buong kwento ng pamilya ni Kathy. Nag-message po mismo si Kathy sa aming official Facebook page para ilahad ang kanyang kwento. Kaya naman ngayon, pupuntahan natin mismo si Kathy para kamustahin siya at tuparin ang kanyang mga wish. Nakakatakot naman yung nangyari sa baby nyo. Na dito kinagat, tapos dito rin. Halos ubusin niya raw ito. Inisip ko po talaga agad yung baka po nasaksak nga po siya nung kung ano kasi sa ulo, butas po eh. Pero kayo, na-experience nyo na ba yung nakagat din kayo ng daga sa inyo? Ako po nakagat na po sa Ano paa. nangyari? Masakit po kasi nag-react po talaga agad ako. Parang yung isang kagat pa lang po niya, parang napatayo na po ako. Sinabi ko naman po sa kanya na yung pag wala ako, doble yung mata mo gawin mong 10. Kung maaari yung tenga mo, gawin mong 20. Para lang hindi sila mawala sa paningin mo. Pag pinapalikan nyo yung naging experience nyo na muntik na akala nyo nawala na sa inyo yung baby nyo, ano yung nararamdaman? Ako po yun, natakot po talaga ako. Natakot ako sa daga. Tapos mga ilang araw din na hirap akong makatulog kasi nga isip ko baka bumalik yung daga. May pag-aalala pa rin sa mag-asawa na baka maulit muli ang pinagdaanan nila sa mga peste. Kaya naman nasa kanilang tahanan mismo ang ating mga kaibigan para solusyonan ito. Bilang isang pamilya sa komunidad, dapat panatilihin natin ang kalinisan. Nais din naming makatulong sa kanila ang mga negosyo package na ito para gumaan kahit papano ang mga iisipin ng mag-asawa sa buhay. May space ba nito sa inyo? Apo. Doon po sa harap ng bahay. Thank you po. Maraming Salamat po. Para naman sa munting anghel ng tahanan, itong mga bagong baby item. Hindi na po siya may ilalapag sa sahig kasi baka makakita na naman siya ng daga. At least mas protektado na si baby ngayon dito, di ba? Pinatingin na rin namin sa isang pedia doctor ang kanilang anak para mapanatag na rin ang kalooban ng mag-asawa sa kalusugan ng bata. So, checking on the wounds ng patient natin. So, na po yung rat bite natin, no? Dun sa kamay, tsaka sa noo. Kumbaga, nag-heal na po. Tapos, nabigyan naman din po ng tamang gamot. At syempre, tulong pinansyal mula sa aming programa. Marami pong salamat sa wish ko lang sa marami pong tulong na na binigay po sa amin ngayon. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.